Sabi mo sa katabi mo, magandang umaga sa iyo, kapatid. Dalangin ko, pinagpapala ka ng Diyos. Yan, sabi mo, pinagpapala ka ng Diyos. Shalom. Yan. Oktubre na pala, ano? Nakita niyo na ba si ano? Sumilip na ba sa inyong mga telebisyon? Bermans. Tama-tama yung topic natin, no? Kasi kailangan natin ng, ano ba topic natin? Abundant blessing. Kailangan natin to sa Pasko dahil nating bibigyan ng regalo. No? Naalala ko noon, January pa lang, nag-iipon na kami ng pamimigay sa mga workers, leaders, mga damit, kung ano, basta may nakita kaming mga, uy, maganda to, iniipon na namin. Kaya pagdating ng December, expired na. De joke. Pagdating ng December, hindi na kami nahihirapan mamigay. Yun yung mga panahon na hindi pa sila mayayaman. Eh, mayayaman na sila ngayon eh. Kaya hindi na namin binibigyan. Dahil totoo lang. Nung panahon na yon, January pa lang, nag-iipon na kami ng, uy, kasya kaya nito. Misa nga, yung mga pinamigay namin, ang tatagal na, suot pa rin nila hanggang ngayon eh. So, noon yun, sabi nga ni Gabi kahapon sa Boracay, wala ba tayong ipamimili, pasalubong sa kanila? Sabi ko, tapos na yung mga panahon na yun, blessed na yung mga yun, hindi na nila kailangan ng pasalubong. Sila mga kibuo. Totoo lang, bumabiyahe na sila on their own. Dati, pag bumiyahe kami, kasama yan sila. El Nido, Boracay, Panglao. So, laging kasama yan. Lalo na kung Batangas lang. Pero ngayon, wala na, hindi na sila kasama. Kasi kaya na nila eh. Di ba yung mga bata, pag di pa kaya, tinutulungan mo pumasok sa school, mag-toothbrush, pero pag kaya na, hindi mo na yan ginagawa sa kanila, kaya na nila. Kung saan-saan na nakakarating yung mga yan. May pupunta nga yata ng Hong Kong next week, di ba? Next week. Kaya blessed na po sila. Blessed na yan. Kaya, sige po, palakpakan niya yung mga blessed. At hindi ko alam na Pastor's Month na pala next month, no? Sa lahat ng petsa, yun lang po yung Pastor's Month ang hindi ko laging natatandaan. Dahil sa totoo lang, honest to goodness, hindi ko yan inaabangan. Hindi ko yan minimemorize, uy, Pastor's Month na, mabibless kami. Sa totoo lang, hindi ko po naaalala until sabihin nila. Kasi hindi ko naman inaabangan yung blessing na yun eh. Kasi blessed naman kami araw-araw. Kaya sana all, sabi mo sa katabi mo, sana all. Araw-araw bless. Kaya yung pagdating ko, tama, Pastor's Month na naman pala. Tapos yung topic natin about giving, parang ano to set up. Hindi po to set up. Mukhang si Lord nagsiset up. Kaya sabi ko, Pastor's Month pala next month. Nung binabanggit ni Joyce kanina pagdating ko, sabi ko, naku, parang yung topic namin patungo dun. Hindi po ito set up. Ito po ay leading, guided ni Lord. Siguro, may mga taong nangangailangan ng topic na to. Kasi from time to time, nire-review ko yung mga preaching. Minsan bumabalik yung sa Facebook eh. Pag binuksan mo yung memory, uy, the same topic last 2 years ago, last 3 years ago. So, ibig sabihin, merong nangangailangan ng message, kaya ito inuulit. Kaya ngayon, sino ba kailangang mabless dito? Taas ang kamay. Sino yung ayaw na? Taas ang kamay. Ay, kailangan lahat. So, sakto, on time. Hindi pala dahil Pastor's Month. So, let's review doon sa ating paano tayo mapapagpala ng siksik, liglig, umaapaw, abundant blessings. So number 1 is, review tayo mga kapatid. Number 1 is, naku naman, paano natin ito ma-experience pag nakakalimutan natin? Be sure, it is God's will for us to be blessed.
Dahil ang sabi ng James 1:5 and 6, kung may pagdududa ka sa utak mo, humihingi ka pero nagdududa ka, wala kang matatanggap. Okay? Ang taong pabago-bago ng isip, huwag umasa ng sagot mula sa Diyos. Kunyari, nagdadasal ka ng pag-asenso sa buhay, pero lumipas ang ilang taon, hindi pa nangyayari. Masipag ka naman. Faithful ka naman kay Lord. Pati sa giving, ha? Pero hindi pa nagaganap. Ituloy mo lang. Huwag kang hihinto. Basta tama ang ginagawa, ituloy. Pero pag mali, itigil. Kaya nga, be sure it is the will of God, it is the way of God, kaya itutuloy mo, will na, way pa. So pag ito sigurado ka, huwag mo itigil yan kahit kailan. Darating din yung panahon, mararating mo yung destination mo. Huwag kang mapapagod, huwag kang magsasawa. Pag tama ang ginagawa. Kaya be sure, tama. God's will and God's way. Pero pag hindi, ay huwag mo nang gawin. Itigil mo na ngayon na. Magbago ka na ng direksyon. Kasi yung iba, mali na ginagawa, umaasa pa nga ayos sa dulo. Tandaan nyo, ang maling botones, pag nilagay mo ng mali, hanggang dulo, mali yan. Bumalik ka sa simula at itama mo. Pag mali, mali. So pag tama ang ginagawa mo, huwag mo ititigil. May mangyayari din banda dyan sa dulo. Hello? Parang tahimik kayo. Tingnan mo yung katabi mo, gising ka ba? Yan. Diretso lang. Padayon lang. Pagtitigil. Basta sigurado ka, kalooban ni Lord yan. At ang pag-asenso sa buhay ay kalooban ni Lord. Pangalawa, kung alam mo kalooban ni Lord yan at nababasa mo yung mga verses na binigay ko na si Jesus, bagamat mayaman, naging mahirap para tayo na mga mahihirap, maging mayaman, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Ang Diyos ay mayaman, tatay natin, ama namin, sumasalangit ka. Sabi niya sa Psalm 24:1, langit at lupa akin. The earth is the Lord and the fullness thereof. Ilan ang ektarya ng daigdig at magkano na ngayon per hectare na tuloy, per square meter. So dito lang sa Antipolo, ang bilis tumaas ang presyo. So how much more sa ibang panig ng mundo? So kung ikikwenta mo ang kayamanan ng daigdig, plus yung mga nakatira doon ng mga hayop, kay Lord lahat yan, siyang may-ari, sabi ng Bible. Ngayon, kung ikaw anak ng Diyos at siya'y may-ari ng lahat, mayaman ba yung tatay natin? Yes. Ang anak niya kaya? Nakakahiya naman kung yung tatay mayaman, tas yung anak ng pulube, naghihikaos, nakakahiya sa tatay yun. Kaya hindi papayag ang ating Diyos Ama na manatili tayo sa ganung kalagayan. Kung yung tatay natin sa lupa, sabi doon sa Bible, Luke 13, pag humingi tayo ng anumang bagay, lalo na ng isda, hindi tayo bibigyan ng scorpion. Pag itlog o isda ang hiningi natin, o ahas ay bibigay sa atin, kung ano hinihingi nating pagpapala, yun ang ibibigay sa atin. Ganon kabuti ang Diyos. So, meditate in your heart and mind. Nakalooban ni Lord ito. Itong mga verses na to, ilagay mo sa utak mo. Dahil yung verse na yan, powerful yan. Yung Word of God, may power yan. May built-in power yan. Pag mineditate mo yan, naniwala ka sa puso mo, nagkaroon ka ng faith, nagkaroon ka ng vision, mangyayari at mangyayari yan. Ang problema kasi sa atin, marami dito mga unbelieving believer. Believer daw sila, nagbabasa daw sila ng Bible, pero hindi nila mapaniwalaan yung mga bagay na gusto ni Lord para sa kanila. Sabi nila, ay hindi sa akin yan. Ay hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Lahat ng nakasulat dito para sa anak ng Diyos. Sino anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. Para sa iyo to. Sumunod ka lang. Kaya yung pangatlo, put action. Oo, naniniwala ka na sa iyo to. Naniniwala ka na gusto ni Lord pero ayaw mong gawin. Tigas ng ulo mo. So dito tayo nag-end nung nakaraang Sunday at pinag-usapan natin yung kwento ni Peter. So dito tayo magte-take off kung saan tayo lumanding. So let's pray. Let's bow our head. Let's close our eyes. Lord, thank you. Nakalipas na naman ang isang linggo na kami iningatan mo, pinagpala mo, sinamahan mo sa lahat ng aming ginawa.
Bagamat maraming mga struggles, ang bawat isa, maraming mga challenges, but in all these things, we are more than conqueror because of you. In all these things, Lord, we still bless because of you. Kaya today, Lord, as we continue this topic, hayaan mo, Panginoon, yung mga previous topic, ma-apply na agad namin dahil this is a complete ingredients of one package of blessing. Hindi namin pwedeng kunin lang yung isa at mabibless na kami. Kailangan namin sundin lahat. Kailangan namin gawin lahat. Kaya tulungan mo po kami sa oras na ito by the power of your Holy Spirit to understand your word, to internalize, Lord, your words, at hayaan mo, Panginoon, to apply it in our daily lives, lalo itong darating na linggo. At kagaya ng aming pinag-uusapan, Lord, basta tama ang aming ginagawa, sa dulo may magandang mangyayari. Salamat, lukuban mo kami ng presensya mo, balutan ng banal na dugo at palibutan sa iyong mga anghel sa lugar na to. Thank you, Lord, for your anointing. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, let's go back to Peter. Ano nangyari kay Peter? In-apply ba niya itong tinuturo natin, yung pinag-aaralan natin? May action ba siyang ginawa? Masipag ba si Pedro? Okay? Isa sa mindset ng payaman ng mga tao ay masipag. So ano nangyari dun sa kwento ni Peter? Dumating si Jesus sa senaryo na sila'y nagliligpit na ng lambat. Walang huli magdamag. And then after nagamitin ni Jesus yung bangka ni Pedro, sabi ni Jesus, go back. Manghuli ka uli ng isda. So, tanghaling tapat. Ngayon, according to the story, si Peter sumunod kay Jesus. What if hindi siya sumunod? May reason ba para hindi siya sumunod? May reason? Wala. Meron. Ano yung mga reasons? Una, araw yun. Okay? Araw, hindi nanguhuli sila ng isda during daytime. Kasi nga, ang mga isda ay takot daw sa liwanag ng buwan. Ito, mas maliwanag ang araw. Ngayon, kung itong si Pedro ay nakakahon ng utak, alam niyo yung mga taong nakakahon, dito lang ako kikilos. Box type mentality. Dito lang ako nasanay. Nanguhuli lang ako ng isda tuwing gabi. Tuwing gabi. Ngayon, kung sinabi ni Jesus na manghuli ka sa araw, itong ganitong mga kaisipan, ang sasabihin nila, ay hindi ko pa nagawa sa tanang buhay ko yan. Marami kang hindi ginagawa na dapat mong gawin. Kaya walang nangyayari sa buhay mo dahil di mo yung ginagawa. Dahil traditionally, utak mo nakaset up lang, ito lang ang alam kong gawin. Okay? Ito lang ang kaya kong gawin. Ang kaya ko lang gawin at alam ko lang gawin, manghuli ng isda sa gabi. Kaya ako pag may mga tao akong nakakausap na ganun, may naririnig ako, ay hindi ko kayang gawin yan kasi hindi ko pa nagawa yan. Sarap lumangoy. Sarap lumangoy. Hindi ko pa nagawa yan. Sarado, kandado, utak, kaya walang nararating sa buhay. Why don't you try? Okay? Why don't you try? Lalo na kung nagsabi sa'yo is nasa authority. Nasa authority. Tama ang sinabi. Ikabubuti mo. Karpentero ka lang mangingisda ako ano ka lang doktor ako ano ka lang, engineer ako ano ka lang, architect ako ano ka lang. Iba yung anointing. Iba sa edukasyon yung anointing. Kahit hindi linya, pero anointed yung nagsalita, may guided ng Holy Spirit, binigyan ka ng advice, binigyan ka ng payo, pero sa isip mo, walang alam to, karpentero lang tong Jesus ako mangingisda. Pwedeng sabihin ni Peter na, wala kang alam dito, anong pakialam mo? At kung siya'y sumunod sa kanyang sariling kayabangan, kagaya ng marami, ayaw maturuan, ayaw magpaturo, ayaw masabihan, alam ko na yan. Itong mga taong to, walang nararating sa buhay. Kung may marating man, hanggang dyan lang, bagsak ulit.
Pero yung mga taong nagpapaturo, sabi ng Bible, in the multitudes of counsel, there is safety. At merong tagumpay sa nakikinig sa payo. At sa bawat pagsunod, laging may pagpapala. Hindi lang sa Diyos, pati sa mga ginagamit ng Diyos. Kasi ang Diyos di naman bababa sa lupa at sasabihin sa iyo, gawin mo to. Nakita nyo na ang Diyos kanina? Nag-usap kayo? At nakita nyo face to face? Hindi naman, di ba? We pray, we believe God, pero hindi natin siya nakikita. Pero may mga tao na nakikita natin na ginagamit ng Diyos at kinakausap ka. Authorities, hindi lang pastor, minsan asawa mo, magulang mo, boss mo, lalo kung Christian yan. So kung hindi sumunod si Pedro, walang nangyaring abundant blessing sa buhay niya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang sarado kandado. Sabihin mo, huwag kang sarado kandado. Malay mo, pwede palang manghuli ng tanghali. Malay mo. Naalala ko ulit yung kwento na nag-uusap yung mga architects at mga engineer nung unang panahon na ang mga elevator ay nasa loob pa ng building. Sa loob ng building. Hindi na kasya yung elevator na nag-exist. Kailangan ng magdagdag. Napakataas ng tower ng building na yon. Namomroblema yung mga engineers at mga architect. Paano natin gagawin to? Bubutas tayo sa 30 floors na building na to. Bubutasin natin yung gitna para maglagay ng elevator. Dumaan yung janitor, nagmamap. Nakikinig sa usapan nila. Then sabi ng janitor, bakit to hindi nyo nalang ilagay dito sa gilid yung elevator sa labas? Wala kayong bubutasin. Nagtingin na yung engineer at architect. Tinignan yung janitor. Anghel ka ba? Mula noon, ang mga elevator nasa labas na nakalagay, hindi sa loob. Pag sosyal ang hotel, ang elevator nasa labas. Alam niyo yan? Kitang-kita nila yung view. Dahil doon sa kwentong yon. Nakinig. Kahit architect, kahit engineers, nakinig sa janitor, may napala. Yung iba, mataas na ang nag-uutos at nagsasalita, ayaw pa rin makinig. Tigas ulo. Sabi mo sa katabi mo, huwag matigas ulo mo. Walang mangyayari sa iyo. Ang pinagpapala ng Diyos yung mga masunurin. So, next topic natin is giving. Ito na, naku, sabi ko nga, set up talaga to eh. Sakto naman talaga, no? Pasko na, Pastor's Appreciation Month pa. Giving is planting and investing. Para maiba yung ating mindset, mentalidad about giving, giving is not losing. Pag ikaw nagbigay, hindi ka nawalan. Ikaw ay magkakaroon. Sabihin natin nawalan ka saglit, konti. Nagbigay ka. Kunyari, binigyan ka na isang sakong palay. Palay ha. Tinanim mo yung 3/4 o kalahati. Tinanim mo yung kalahati. Okay? Ilan ang nawala sa'yo? Hello? May nawala? Pero seemingly, kung titingnan mo, nawala sa sako mo yung kalahati. Nabaon sa lupa. Kung ikaw hindi magsasaka, iisipin mo, oy, sayang, tinapon lang. Pero pag tumubo na yung mga tinanim mo, na palay, na kalahating sako, at umani ka, alin ang mas marami, yung natira sa sako o yung tinanim mo doon sa lupa? Yung tinanim. Pag tinanim, dumadami. Pag hindi tinanim, nauubos. Kasi isasaing mo yun eh. Pag tatanggal mo muna yung balat, tapos isasaing mo, wala na yung kalahating sakong palay, naging bigas na at sinaing, kinain mo na, pero yung tinanim mo, tumutubo pa at pag-ani mo, mas marami pa. So ang pagbibigay ay pagtatanim, hindi kawalan. Sabi mo ang pagbibigay, hindi kawalan. Pagtatanim. At lahat ng nagtatanim, umaani. Umaani. Okay? Pangalawa, ang pagbibigay ay hindi lang pagtatanim, investment. Sa investment, lagi nating binabanggit yung salitang ROI. Alam niyo yung ROI?
Return of investment. Kami na mga financial advisor, kami na nasa insurance company, lagi naming binabanggit ito, yung investment, yung mag-save, yung return of investment, laging meron yan. Minsan mabilis, minsan mabagal, minsan konti, minsan marami. So, ang pagbibigay, laging merong balik. Pag investment, yung tinanim mo, may tubo yan na dagdag later on. So, giving is planting and investing. Isa ito sa sikreto ng pagpapala sa buhay. Naalala niyo yung Proverbs 29, ang taong mapagbigay, ano daw? Naghihirap? Ang taong mapagbigay, yung mayaman naghihirap. Yung mayaman. Ang taong mapagbigay, lalong, may word na lalong yung mayaman. Pero ang taong kuripot, lalong naghihirap. Ang taong kuripot at madamot, lalong naghihirap. Pero ang taong mapagbigay, lalong yung mayaman. Ngayon, pag-aaralan natin, ilan ang klase ng pagtatanim o pagbibigay. 2 Corinthians 9:10-11, hinalintulad ang pagbibigay sa pagtatanim. Sabi dito, God, ang Diyos na nagbibigay ng binhi para sa pagtatanim, na siya rin naman nagbibigay. Ang topic kasi dito, hindi palay wheat at saka barley. Barley bread, wheat bread, social. Ngayon, mga grains din to na tinatanim. So, yung iba pantanim, yung iba pangkain. So, ang sabi dito, ang tumutubo yung tinanim, hindi yung kinain. Yung pera mo, parang binhi. Pwede mong ibili ng gamit mo, ibili ng pagkain mo, ubusin mo sa sarili mo, pero pagkatapos mong ubusin yan, wala nang babalik sa'yo. Pero pag ikaw nagbigay, wala na sa kamay mo yung binigay mo, pero later on, babalik sa iyo. Aani ka dyan. Okay? So, binhi na para pantanim at pangkain, sabi dito, sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing. Ang pinapadami ng Diyos, yung seed not for eating, but for sowing, pangbigay. Pag ikaw nagbigay, yung binigay mo, nagmumultiply, dumadami. Obviously naman, gano'n naman. Pero yung kinain mo, hindi na yung dadami. Ubus yun. So, your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way to be generous. Payayamanin, pararamihin pa ni Lord yung pangtanim mo para lalo ka pang makapagtanim at umasenso, yumaman, at maging matulungin sa kapwa, generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. So yung God na nag-glorify, marami nagpapasalamat sa pagbibigay na ginagawa mo. Okay? So hinalintulad ang giving sa planting. Ang unang giving na kailangan nating matutunan, giving to God. Of course naman, lahat ng pera mo, buhay mo, pamilya mo, negosyo mo, galing kay Lord yan. Isang pitik, kaya niyang kunin lahat yan at mawala. So ngayon, kung magbibigay ka, unahin mo yung pagbibigay sa Diyos. Uunahin natin yung masyadong critical at crucial na topic, controversial, lalo na sa mga kulto, na ang tawag nila dito ay, Diyos ko po, hindi ikapo. Okay? Bakit daw nanghihingi ng ikapo? Diyos ko po. Samantalang yung inihingi nila ay masigit dito. Ngayon, pag-aaralan natin yung mga issue dito. So, nakasulat ang tithes sa Malakay 3:10. Ano yung tithes? Ito yung 10% ng lahat ng ating kinikita. 10%. Sabi dito sa Malakay 3:10, bring the full tithe, tingnan niyo yung word full, buo. Dahil ang pagta-tithes parang buto. Subukan niyong magtanim ng buto ng mangga, hatiin niyo sa gitna. Patuyuin niyo yung buto ng mangga, yung magandang klaseng mangga ha, yung talagang matamis. Siguro matamis, galing ng Sambales ba o galing ng, ano ba? Cebu. Aba, syempre, taga Cebu ko eh. Pangasinan, di ba? Kanya-kanyang probinsya, matamis daw. Hatiin natin yung buto ng mangga. Itanim niyo. Totoo po kaya yung mangga na yun, ng kalahati lang din? May tapyas yung puno. Tapos pag namunga siya, kalahati din yung mga bunga niya. Ganon din.
Yung buto niya kalahati din. Tutubo yung kalahating buto? Tutubo hindi. Kaya ang nakasulat dyan, buo, hindi kalahati. Hindi sinabing bring the half tithe, bring the full tithe, dahil ang kalahati, hindi tumutubo. Ang 5%, hindi tumutubo pag tithes ang pinag-uusapan. 10% lang. So, dalhin mo yung 10%, yung tithes sa storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test. Subukan niyo ko, sabi ni Lord. Dito lang siya nagpasubok, lagi nating naririnig yan. Subukan niyo ko kung hindi ko buksan ang mga durungawan, the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. Ibubuhos ko yung kayamanan sa iyo, pagbukas yung bintana ng langit, at wala ka ng kulang, lahat puno. Puno wallet, puno bangko, bayad lahat ng mga bills. Walang sakit. Kompleto. Ito ang pangako ng Diyos pag nagbigay ka ng tithes. Ngayon, may argumento rito bakit hindi nagbibigay ng tithes ang maraming tao. Ito yung mga arguments nila. Isa-isahin natin. Tithes is under the law. Nasa Old Testament lang daw yung tithes at wala yan sa New Testament. At sa New Testament daw, na under the dispensation of God's grace, hindi na kailangan ang tithes. Okay? So yun yung mga argumento. Lalo ng dating daan, kung meron man dito. Ayaw nila to, ang tawag nila dito, Diyos ko po. Pero kung makahingi sila, lagpas-lagpas sa 10%. Ngayon, ito yung turo ng Bible. Intindihin natin kung tama ba yung kanilang argumento. So sabi nila, sa lumang tipan lang yan, under the law. Okay? Ngayon, John 1:17, kailan dumating ang law sa lumang tipan? According to this verse, the law was given through lakasan natin para marinig nila. Through? The law was given through Moses. Yung 10 Commandments, naalala nyo? Binigay kay Moses yun. Tapos marami pang law doon. But grace and truth came through Jesus Christ. So dumating yung dispensation of grace, awa, nung si Jesus ay dumating sa lupa. Pero ang tithes daw ay sa law. So ibig sabihin, nung dumating si Moses, doon nag-start ang tithes. Maliwanag. According to them. Ngayon, balikan natin ang history ng Biblia. Sino bang nauna? Si Moses o si Abraham? Adan, Noah, Abraham, Isaac, Jacob. Si Jacob nagkaroon ng 12 anak. Si Jacob na tinawag na Israel, isa lang yun, ha? Si Jacob tsaka si Israel, isa. Nagkaroon ng 12 na anak. At kasama sa 12 anak niya, nagkaroon ng anak na ang pangalan ay Moses, anak ni Levites, ni Levi, tribe of Levites. So si Moses, anak ni Levi. So sinong nauna? Si Moses o si Abraham? Ha? Abraham. Nauna si Abraham. So si Moses, malayo, ilang henerasyon ang lumipas bago dumating si Moses. And then, nung dumating si Moses, lumabas siya ng Ehipto, pinatay niya yung dadat, di ba? Tinapon siya sa ilog, sa Nile, kung alam niyo yung istorya. So, binigay ng Diyos sa kanya yung 10 Commandments, the law, and other laws, Levitical laws. Doon nagsimula yung dispensation of the law. Okay? Maliwanag, nakakasunod kayo. According to them, ang tithes binigay kay Moses sa law. Okay. Pero, pag bumalik ka sa Genesis 14, panahon pa lang ni Abraham, may tithes na. Genesis 14:18-20, Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed him and said, Blessed be Abram, by God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And Abraham gave him 10 tithes of everything. Ganito yung kwento. Sinakop ng mga ilang hari yung Sodom at Gomorrah, nakatira yung kanyang pamangkin na si Lot. Hinuli, kinuha si Lot at saka yung mga ari-arian ni Lot at yung mga nakatira doon. Yung mga hari ng Sodom at Gomorrah, nomads doon sa
hari na lumusob, ang dami nila. Pero nung nalaman ni Abraham, lahat ng kanyang trabahador, ginawa niyang army. Hinabol niya yung mga hari na yon at tinalo niya lahat, pinagpapatay niya at binawi niya yung mga nakulimbat doon sa Sodom at Gomorrah kasama si Lot. Ngayon, nung nalaman ng hari ng Sodom at Gomorrah, sabi sa kanya, sa iyo na lahat ng nakulimbat na nila, amin na yung mga tao, isoli mo. Tapos nalaman din ni Melchizedek na hari ng Salem. Ito yung word na Jerusalem. Dati Salem. So peace, ibig sabihin. So ang sabi dito, nag-offer si Abraham doon ng 10% kay Melchizedek. Ngayon, ang tanong, sinong nauna? Si Abraham o si Moses? Sino? Abraham. Sabi nila, ang tithes daw nagsimula kay Moses sa batas. Tama sila, mali? Mali. So si Abraham hindi under the law. Walang batas noon. Ang batas dumating kay Moses. So ang tithes ay hindi under the law. Before the law. Ngayon, anong meron sa before the law? Malamang grace pa rin. Binanggit din yan sa Hebrew chapter 7, 1-16. According to Hebrews, si Melchizedek ay simbolo ni Jesus Christ. Na itong Abraham na to nag-tithes kay Jesus Christ. Hindi under the law. So X, yung tinuturo nila under the law, mukhang hindi nila alam yung Bible nila. Kasi sa Genesis pa lang may tithing na. So tithes is not under the law. It started with Abraham, not Moses. Maliwanag po? Pangalawa, sabi nila, wala daw yan sa New Testament. Di nabanggit. O binanggit ko na kanina, basahin nyo Hebrew 7, nakasulat yung tithes doon sa New Testament. Hindi lang doon, nakasulat din yan sa Matthew 23. Ngayon, ang tanong, okay, nasulat, pinapractice ba? Yes. Pinapractice pa rin ito sa panahon ni Jesus. Dahil wala pa si Jesus, nandun na yung tithes bago pa si Moses. After ni Moses, nandun pa rin yung tithes, hindi tinatanggal. Okay, sabi ng Matthew 23:23, woe to you, scribes and Pharisees. Kayo na mga pare, kaaba-aba kayo, kawawa kayo, mga ipokrito kayong mga pari kayo. Bakit daw? Nagtatites kayo ng lahat ng bagay, pati mga grains, mint. Alam niyo yung mint? Yung parang palay na nilalagayan pag nasa India ka, pagkatapos mo kumain, lalagyan ka ng mga ganun maliliit na grain. Pag kinain mo yun, mentol yun, manghang. Pero grain yun, mint grain. And dill, and cumin. And have neglected the weightier matters of the law. Lahat tinatites nyo, sabi niya doon sa mga pare. Pero, yung mahalaga, justice, mercy, faithfulness, hindi nyo ginagawa yung pinaka-importante. Ang sabi ni Jesus sa kanila, gawin nyo to, yung pagtatites, this you ought to do, without neglecting the others. Huwag nyo namang kalimutan din yung justice, mercy. Mag-tithes kayo, tama yan. Pero unahin nyo, huwag nyong kalimutan ang mercy, justice, and faithfulness. So, bawal sa New Testament? Wala sa New Testament? O meron? Meron, wala? Tandaan nyo, ang New Testament nagsimula sa Book of Matthew. So, meron sa New Testament. X na naman yung kanilang tinuturo. Ngayon, so tithes is in the New Testament. Hindi siya under the law. It is under the grace. Giving God our 10%, ito yung tithes. 10% of our income. Mabigat ba yan? Okay, mabigat ba yan? Tanong. Kung meron kang kinitang 10 piso, magkano kay Lord? 10%, magkano? Piso. May piso ka, magkano kay Lord? G's. May 100 ka, magkano kay Lord? Ha? 10. Malaki? Malaki? Ang liit. Sige na, lakihan natin. May 1,000 ka, magkano kay Lord? Ha? 100. Malaki? Ang liit. Lakihan natin. 5,000, magkano kay Lord? Ha? 500. 10,000, magkano kay Lord? Ay, sobra na yan, Lord. Malaki na yan, Lord. Lumalaki na yung hingi mo. Intindihin niyo to. Pag lumalaki yung tithes mo, ibig sabihin, lumalaki binibigay ng Diyos sa'yo.
Yun ang ilagay mo sa utak mo. Kaya malaki yan kasi malaki binigay niya sa iyo eh. Binigyan ka ng 100, hinihingi niya lang sa iyo 10. Ngayon, kung ayaw mo magbigay ng malaki, huwag kang humingi ng malaki. Lord, okay na yung piso para Diyos sa iyo. Lord, okay na yung 100 para 10 pesos sa iyo. Kung gusto mong humingi ng 1 million kay Lord, magkano kay Lord? Ha? 100,000. Lord, malaki nang hinihingi mo sa akin. Anak, mas malaki hinihingi mo sa akin. Nangingi ka ng 1 million, tapos 100 lang sa akin, ayaw mo pa, magulang ka talaga. Wala ka pa asawa, magulang ka na. Naintindihan nyo? Ang pagtatides, ang pinakamababang klase ng pagbibigay. Pwede kang magbigay ng 10 centimos, pwede kang magbigay ng piso, pwede kang magbigay ng 10 piso kasi percentage ang pinag-uusapan. 10%. Okay? It is elementary giving and it is grace giving equally for all, lalo sa mahihirap. Itong tithes ay para sa mahihirap. Kaya sabi nila, mahihirap na nga, hinihingian nyo pa. Hindi nyo naiintindihan kung ano ang turong ito. Hindi nyo naiintindihan ng Bible na ang 10% para sa mahirap. Punta tayo dito sa isang giving. 2 Corinthians 9:6. Tagalog, ganito sinasabi. Ang nagtatanim ng kokonte, aani ng kokonte. Ang nagtatanim ng marami, aani ng marami. Tanong, sino ang pwedeng magtanim ng marami? Mayaman o mahirap? Ha? Mayaman. Sino yayaman? Lalo at aani ng marami. Mahirap o mayaman? Mayaman. Sinong yayaman ang yayaman? Paano yung mahirap? Pag ito pinag-usapan, kawawa mahirap dito. Pero pag ito ang pinag-usapan, percentage, pantay ang mayaman at mahirap. Ang mayaman nagbigay ng 100,000 dahil binless siya ni Lord ng 1 million. So nagbigay siya ng 100,000 kasi nakatanggap siya ng 1 million. Ito naman nakatanggap ng 100 pesos. Nagbigay siya kay Lord ng ilan? 10 pesos. So yung 10 pesos niya at yung 100,000 nito sa tingin ng Diyos, pantay. Parehas. Mayaman, mahirap, ilang percent ang binigay? 10. Pero ano ang blessing ng mayaman at ng mahirap? Magkaiba? Parehas. Sa 100,000, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit at i-bless itong nagbigay. Dito, magkano binigay niya? 10 pesos. Bubuksan din ng Diyos ang durungawan ng langit para pagpalain itong nagbigay ng 10 pesos. Kasi yung binigay niya, 10 pesos, 10%. Ito, 100,000, 10%. Parehas lang yun. Parehas silang i-bless ni Lord. Walang limit. So pagdating sa tithes, mayaman at mahirap, equal. Kaya kalokohan, mahirap na nga eh. Yun nga eh. Kaya nga gusto ni Lord mag-tithes ka kasi mahirap ka. Dahil pagdating dito, pang mayaman to. Hello? Ang nagbibigay ng marami, ay di mayaman lang yan. Nagbibigay ng piso, mayaman? Gis, mayaman? Naintindihan nyo? Ang tithes ay pang mahirap na giving. Ang tithes ay para sa mayaman at mahirap. Pero ito, pang mayaman to. Kaya kung ikaw, leader, na masama ang motibo mo sa paglilingkod, gusto mong yumaman, huwag mo ituro ang tithes. Ituro mo ito lagi. Ang nagbibigay ng marami, ay paramihan ng giving. Ito, kung masama ang motibo ng leader, ito ituturo lagi, hindi ituturo ang 10%. Imagine mo, estudyante lahat miyembro mo. Magkano baon? Ha? 50. Magkano tithes ng 50? O sige, 100 na. Sosyal. Magkano tithes ng 100? 10 piso. May 100 member ka pala youth, 10 piso. Magkano na? 10 piso times 100. Di may 1,000 ka. Kailan kayo makakabayad ng rent? Ha? Naiintindihan niyo?
Pero yung youth na nagbibigay ng 10%, wala mang income yan, ibibless ng Diyos yan. Ibibless ng Diyos yan kasi 10% yun. Kaya tandaan nyo to sa tithing, mayaman, mahirap, pantay. Hello? Nagkakaintindihan tayo. Kaya ginawa ang tithing hindi para sa mayayaman lang, kundi para sa mahihirap din. Para maging pantay-pantay ang pagpapala na matanggap ng bawat isa. May pera o wala, konting pera o meron, basta meron kang tinanggap, equal ang tithes. Kaya ang tithing hindi kinatatakutan, Diyos ko po. Ayaw ng demonyong mapagpala ang mahihirap, kaya gusto niyang mawala ito. Halo, nagkakaintindihan tayo? Kaya kung dito pa lang hindi mo na maibigay ang 10% na yan na napakababa, napakaliit, how much more pagdating dito? Dito paramihan ng bigay. Dahil pag konti bigay mo, konti anihin mo. Kaya sabi nila, God loves a cheerful giver. Dito yun. Tuloy tayo. Sige, tuloy tayo ha. So tithes is grace giving equally for all, especially for the poor. Kaya napakabuti ng Diyos na pati mahihirap gusto niyang payamanin at pagpalain, kaya niya ginawa ang tithing. Napakabuti ng Diyos sa iyo, kaya may tithes. Dahil kung ang giving ay paramihan, mayayaman lang ang uunlad ng uunlad. Kawawa ang mahihirap. Buti na lang mabait ang Diyos. Binigyan tayo ng chance and opportunity na makapagbigay kahit G's, kahit piso, kahit 10 piso. Anong mapapala natin sa 10? Wala. G's, lalo. Pero yung nagbigay, meron mapapala. Kaintindihan tayo doon? Kaya hindi ito, pera-pera lang yan. Ano mapapala sa'yo? 10 piso mo. Dito may mapapala. Kaya pag ikaw kurakot na leader, ito lagi mo ituro ang magbigay ng marami. Pero hindi yan laging tinuturo natin. Ang tinuturo natin, Malakay 3:10, para yung may hirap, yumaman. Maliwanag? So, Malakay 3:8, atras tayo. Will a man rob God? Pwede bang nakawan ng tao ang Diyos? Sa unang tingin, paano mangyayari yun? Naakyat tayo sa langit, babakbakin natin yung mga ginto doon? Kukupitan natin ang Diyos? Hindi ron, dito sa lupa natin nananakawan ng Diyos. Yet you're robbing me, but you say, how? We have robbed you in your tithes and offerings. Nananakawan niyo ako sa pag-withhold, pag di nyo binigay yung tithes and offerings nyo. You're cursed with the curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Ngayon, ang pagbibigay ng tithes, parang dumadating, hindi talaga pagbibigay, pagsusoli lang. Kasi pag hindi ka nagbigay ng pledge, ng offering, o ng ibang bagay kay Lord, pledges, mga kung ano-ano pang giving, maraming giving hindi ka nagnanakaw. Pero pag yung 10%, hindi mo sinoli kay Lord, nagnanakaw ka. Kunyari, yung cellphone mo, hiniram ko. Tapos, ayoko nang isoli. Anong tawag doon? Nakaw. So, ibig sabihin, yung 10% hindi sa'yo. Kay Lord. Kaya pag di mo na sinuli yung 10%, nakaw na ang tawag doon. Yung 100% binigay sa'yo, 100% na blessing, pero sabi ni Lord, yung 10% akin yan, soli mo, tinitest ka, kumadamot ka, o sakim ka. So pag binalik mo yung 10%, napatunayan ni Lord, hindi ka sakim, hindi ka magnanakaw, ibibless kita. Pero pag yung 10% di mo maibalik kay Lord, ang tawag doon ano? Nakaw. Ang hindi nagbabalik ng tithes ay isang magnanakaw. Okay? Kaya nga may mga pinapatugtog ngayon sa Facebook, ang magnanakaw ay mapagsamantala. Mga budol ba? So, pag di ka nagbigay ng tithes, ikaw ay isang magnanakaw. Pinagpapala ba ng Diyos ang magnanakaw? Hindi. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi. Hindi pinagpapala. Gusto mo mapagpala? Ibigay mo yung tithes mo. Elementary giving. Pinakasimple, pinakamababa, pinakakonti.
Verse 10. Balik tayo doon. Ibigay mo ang tithes ng buo sa storehouse, that there may be put in my house. Test me, said the Lord, if I will not open the windows of heaven for you and pour down you a blessing until there is no more need. Pag binuhos ni Lord yung pagpapala, walang sukat kalagyan. Wala ka nang hahanapin pa, nandyan lahat. I will rebuke the devourer, yung mga malas, kontrata na wala pa, bibili na, umatras pa, kliyente na, pera na, naging bato pa. Walang ganun. Sabi dito, your vine, you will not destroy the fruits of your soil, your vine in the field shall not fail to bear. Laging may bunga, laging may ani, says the Lord of hosts. Then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. So, maliwanag. Pag binigay mo yung 10 centavos mo, piso mo, 10 piso mo, 100 mo, ito ang blessing na matatanggap mo. 100 lang binigay, 10 pesos lang, ito 100,000. The same blessing ang tinanggap ng mayaman at na mahirap. So, ang tithes hindi pang mayaman, hindi ito pang budol, ang tithes para yung mahirap yumaman. At yung mayaman na, yumaman lalo. Dahil yung mahirap na nagbigay, mapupunta sa mayaman at payaman ng payaman ng payaman. Kaya hindi ka mag-iisip na, paano ba yumaman? Mag-vlog ng mag-vlog at kumain ng bato? Hindi mo kailangan yun. Hello, blacks? Kalokohan yun. Walang Kristiyanong gumagawa ng ganun. So maliwanag, ang tithes nasa New Testament. Ang tithes, hindi dispensation of the law. Grace. Ngayon, may isa pang question. Kung ako may home church sa probinsya o saan mang lugar, kunyari, nandito may home church ka, nag-abroad ka, kanina mo ibibigyan tithes mo? Sa home church o sa local church? Kung kayo kumain sa Jollibee, magbabayad kayo sa McDo? Ha? Saan kayo magbabayad? Isa yan eh. Isa yan sa problema eh. Kawawa naman yung church namin sa probinsya. Mahirap lang. Ito suggestion ko, dahil totoo namang kawawa sila. Hindi nyo pwedeng hatiin ng tithes kasi hindi tutubo. Either, doon kayo mag-tithes at doon sa home church nyo, pero sa local church na ina-attendan nyo, kunyari, dito kayo magbigay ng offering. Or, mag-offering kayo doon sa home church nyo, dito kayo magbigay ng tithes. Hindi pwedeng kumakain ka, hindi ka nagbabayad. Anong tawag doon? Dorobo. Kain ka ng kain, hindi ka nagbabayad. Hello? Hello? Figurative lang yung word na bayad, ha? Hindi naman, uy, may bayad pala. Hindi, wala pong bayad. Kaya lang, common sense, pag ikaw kakain sa Jollibee, hindi ka magbabayad sa McDo. Pag kumain ka sa McDo, hindi ka magbabayad sa Jollibee. Hahabulin ka ng gwardiya. Okay? Hahabulin ka ng gwardiya. Kahit sa restaurant, hindi pwede yung ganun. Eh, kumain po ako dun eh, pero dito ako magbabayad. Ay, ang saya-saya. Eh, paano naman yung kinainan mo dun? So, I suggest, doon sa mga merong galing probinsya, kailangan yung tulungan, go. Pero kailangan yung hatiin kung ano yung gusto nyo. Okay? At nasa konsensya nyo na yon kung paano nyo gagawin. Giving to God, ito yung offering. Ang offering is above and beyond your tithes. Ito yung nakasulat kanina. 10% is nakaw. Pag di mo binigay. Required yun ni Lord. Pero ang church hindi nagre-record sa inyo. Ang Juya, hindi kayo nire-record. Oh, yung 10% mo. Hindi. Hindi ka abangan dyan. Wala kang tithes. Hindi kayo abangan doon. Hindi kayo kakatokin sa bahay. Oh, yung 10%. May church na ganun eh. May kultong grupo na naka-record yung tithes. Tapos pag hindi nag-tithes, kinakatok yata sa bahay. Oy, hindi ka nag-tithes. Sa atin hindi ganun. Pero sa harapan ng Diyos, nagnanakaw ka. At pag nagnakaw ka, hindi ka i-bless. So kami, na tither, hindi kami nagbibigay ng 10%. We go beyond. Higit 10% po binibigay namin. Pati yung mga leaders dito, karamihan. Kaya nakikita nyo naman, pabili-bili na lang ng kotse.
Kasi talagang pinagpapala. Nagbigay ka ng 10%, basic, elementary, ngayon gusto mo pang magdagdag ng pagpapala. Hindi dagdag ng kawalan, dagdag ng pagpapala. Sabi dito, whoever sows sparingly, ang nagtatanim ng kokonti, ani ng kokonti, ang nagtatanim ng marami, aani ng marami. Ito yung offering. At ito yung other kinds of giving, pati yung pledges. Sabi ng Luke 6:38, give and it shall be given to you. Magbigay at ikaw ay bibigyan, siksik, liglig, umaapa, walang sukat kalagyan, for with the measure you use, it will be measured back to you. Kung ang giving mo ay kasing laki ng kutsarita, ang balik sa'yo kasing laki ng kutsara. Kung ang giving mo kasing laki ng baso, ang balik sa'yo kasing laki ng mug. Ang giving mo kasing laki ng mug, ang balik sa'yo kasing laki ng tabo. Ang giving mo kasing laki ng tabo, ang balik sa'yo yung blessing kasing laki ng timba. Ang blessing na binigay mo, tinanim mo, kasing laki ng timba, ang balik sa'yo kasing laki ng drum. Eh nagbigay ka kay Lord kasing laki ng drum, ang balik sa'yo kasing laki ng dam. Ito yung giving. Kung ano tinanim mo, aani ka ng mas marami sa tinanim mo. Hindi 10% to. Hindi to percentage. Sa percentage, pantay ang mahirap at mayaman. Pero dito, hindi na. Mas marami kang pera, mas marami kayo tatanim. Kaya nga, nagsimula ka dito na wala kang pera, pero faithful ka, dumadami pera mo, mapupunta ka dito ngayon. Uy, gusto ko pa, para makatulong ng marami. Para marami akong matulungang tao. Pati pamilya, kamag-anak. So ito yun. Magkaiba yun. Dito rin nakasulat, 2 Corinthians 9:6, 7, itong sabi, ang nagtatanim ng marami, aani ng marami, ang nagtatanim ng konti, aani ng konti. May karugtong sa verse 7, each one must give as he has decided in his heart. Bawat isa magbigay ng ayon sa kanyang puso, hindi nag-aalangan, hindi napipilitan dahil ang Diyos natutuwa sa taong masayang nagbibigay. Hindi pilitan. So yung pagbibigay ng konti at pagbibigay ng marami, hindi yan pilitan. Hindi yan pwersahan. Nasa sayo. Ano bang gusto mong anihin? Dam o kutsara? Pag dam ang anihin mo, ano itatanim mo? Drum. Pero pag kutsara ang gusto mong anihin, ano itatanim mo? Kutsarita. So, nasa sa'yo. Bahala ka mag-decide. Hindi, bahala ka sa buhay mo. Hindi ka pinipili. Okay? Gusto mo mani ng marami? Tanim ka ng marami. Gusto mo mani ng konti? Tanim ka ng konti. Walang nangingialam sa gusto mo. Basta gawin mo yan ng bukal sa puso mo, hindi napipilitan at masaya. Maliwanag. Hindi yan tithes, magkaiba yan. Sa tithes, malungkot ka, 5 binigay mo? Malungkot ka, 10 binigay mo? Malungkot ka, piso binigay mo? Hindi nakakalungkot yun. Wala nga halaga yun eh. Sa harapan ng sino mang tao. Sa Diyos lang may halaga yon dahil ang pinapakita mo sa pagbibigay ng 10% mo, obedience, faith, paniniwala sa salita ng Diyos, sa pangako niya na gagawin niya yon. Pero pagdating dito, paramihan ng bigayan dito. Mas maraming bigay, mas maraming balik. Kaya kung ang leader ay talaga namang corrupt, ito lagi tuturo niya, hindi kasali in tithes. Dito tinuturo ko lahat, mamili ka kung alin ang gusto mong sundin. Gusto nyo sundin. Kung susundin nyo lahat, mas mainam. Mas maraming blessing kayong matatanggap. So, yung unang giving sa Diyos, yung pangalawang giving, bibilisan ko na, sa tao, mabibless ka pa rin ba pag sa tao? Sabi ko na Pastor's Appreciation Month na pala ngayon Diyos ko naman, bakit ko pa tinuro ngayon? 1 Timothy 5:17-18. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Yung word na honor dito sa Greek ay honorarium ang meaning. Honorarium, financial equivalent ng parang sahod o love gift. Especially those who labor in preaching and teaching. Yung mga namumuno daw sa inyo ay karapat dapat na mabigyan ng doble. Doble ha? Doble. Na honorarium, na sahod, sabi dito, lalo na yung nagtuturo, nangangaral, for the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out,
grain, and the laborer deserves his wages. So meron palang ganon sa Timothy. Isa pa. Let the one who is taught the word share all things with the one who teaches. Yung mga nagtuturo ay dapat bahaginan ng mga tinuturuan kung anumang natatanggap nila. Anong dinatnan ko si Joyce? Wala naman silang kailangan. Totoo yun. Kaya nga hindi ko inaabangan yung Pastor's Month na yan, na next month na pala. Hindi ko talaga inaabangan yan. Kaya lang, kung gusto mo mapagpala, nabanggit din niya, prophets reward, teachers, pastors reward. Kung ano meron yung pastor na binless mo, magkakaroon ka rin nun. Eh lahat sila ngayon may sasakyan na. Yung JM leader ko, lahat sila may sasakyan. Pag nag-meeting kami sa bahay, gabing-gabi para walang istorbo. Para may parkingan. Kasi walang parkingan sa amin eh, puno na eh. So lahat sila may kotse. Dati, lakad. Naka-BMW sila lahat, tsaka Cadillac. Cadillacad by means of walking. Naka-BMW lahat sila. Eh ngayon, wala na kaming maparkingan. So, na-bless sila. Sabi ng 1 Corinthians 9:11, if we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? Sabi ni Pablo doon sa mayayaman na taga-Korinto, kami na nagbibigay sa inyo ng spiritual na pagpapala, sobra ba naman kung kami ay tumanggap sa inyo? Pero ang sabi niya doon sa dulo, wala kaming hiningi ni 5 sa inyo. Dahil ang kuripot nyo. Sabi niya doon sa mga taga-Korinto, nagtrabaho kami. At yun din naman ang ginagawa namin. Marami po kaming trabaho at marami kaming negosyo. Hindi namin kailangan pera nyo. Okay? Hindi namin kailangan pera nyo. At pag nagturo ako nito, hindi ako nagpaparinig dahil hindi ko kailangan pera nyo. Pero kayo, kailangan nyo mapagpala. Bless na kami. Kayo, kailangan nyo. Kung gusto nyo gawin, bala kayo. Hindi ko kayo pinipilit. Tinuturo ko lang po. In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. So sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, tinuro ng Diyos na pag kami nangaral, dapat dito rin kami kumukuha ng kinakain namin, na pinapaaral sa anak namin. Pero sabi niya, kuripot nyo eh. Kaya nagtrabaho kami, hindi kami umasa sa inyo. Sa totoo lang, wala pang, kukunti pa lang yung church na nakasunod sa utos na to. Na yung mga pastor nila dapat doon kumukuha ng kinabubuhay ng pamilya. Kukunting church pa lang. Kukunting church pa lang. Kaya karamihan ng pastor, hindi mapaaral ng matino anak, hindi maganda yung takbo ng buhay nila, hikaos. Nung ako nasa Aklan, nagpapastor doon, nagpioneer, pinata pa ako doon, yung mga pastor doon, nagkikwento ng hirap ng buhay nila, may mga anak sila, yung kanin tinatakal para lang magkasya sa pamilya. Sabi ko, hindi ito ang utos ng Diyos, hindi ito ang dapat mangyari. Sabi ko, may problema. Kung hindi yung pastor ang may problema, yung church niya, hindi ito naturo. Dahil sabi ko, ang nabubuhay ang nangangaral, dapat doon mabubuhay sa pangangaral. Eh kaso, hindi nga sila nabubuhay, hindi nga halos mabuhay. Kaya, sa mga darating na panahon, pag may mga nagsulputang pastor dito, tandaan niyo po itong mga verse na to. Lalo na kung full-time yan. Talagang hindi nagtatrabaho, walang negosyo kagaya namin. Kami may mga trabaho, may mga negosyo. So, hindi namin problema to. Pero yung mga ibang pastor na naka-full-time lang sa paglilingkod sa Diyos, malaki problema nila. Malaki talaga. So, if you want to be blessed, number 1, tithes. If you want more blessing, offering. Gusto nyo pang mabless ng mabless? Giving to man sa mga naglilingkod sa Diyos. Love gift. And lastly, gusto nyo pang todo-todong pagpapala? Ito. Sabi rito, giving to man, poor and needy. Yung mga mahihirap at nangangailangan. Proverbs 19:17. Whoever is generous to the poor lends to the Lord and He will repay him for his deed. Ang tumutulong sa mahihirap, alam niyo yung ibig sabihin na mahihirap? Nagsisikap sa buhay, hindi tamad, hindi patulog-tulog, kaya lang wala talaga eh. Kumbaga, malas ba? Talagang mahirap pa rin sila kahit anong pagpupursige dahil hindi nakapag-aral, walang narating sa buhay. So ito, mahirap sila. Pero may ginagawa, kaya lang hanggang doon na lang yung kakayanan.
Or yung needy naman, hindi sila mahirap, kaya lang biglang nagkaroon ng kalamidad, nasunugan, nagkaroon ng bagyo, so kailangan nila ng tulong. Ang sabi dito, pag tumulong ka sa kanila, si Lord nagkakautang sa'yo. At pag si Lord nagbayad ng utang, ano kaya ang itsura? Hindi mahilig sa 5-6 si Lord, bawal yon. Pero pag siya ang nagbayad, hindi lang 5-6, baka 100, 1,000 times. Itong church na to, nung nag-Yolanda, nandun kami. Agad-agad kami yung kauna-unahang pumunta ron, nakatambak yung mga patay sa Tacloban, sa Samar. Nandun kami, nangangamoy yung paligid hanggang makarating kami dun sa Dulag. May bit-bit kami, mga 4 na convoy kami, truck, 2, tapos mga van, yung H100 natin. So nagdala kami ng mga tubig, pagkain, mga damit, kumot. Then, bumalik kami. Nakailang balik ako doon, siguro mga 5 hanggang 7. Nagtayo kami ng mga bahay doon. So, yung ginawa natin yun, kaya tayo binibless dahil doon. Dahil doon. May utang si Lord sa atin. Kaya nga, pag kailangan bumili ng bagong gamit, nakakabili tayo. May utang si Lord eh. Alam nyo, pag ikaw tumulong sa mahirap, may utang si Lord. Ilang beses nalubog ang Marikina, nalubog ang Malanday, ang San Mateo. Nandun tayo. Pandemic pa yun. Christmas, nandun tayo, namimigay ng damit, namimigay ng pagkain. May mga panahon na Pasko, yung mga natutulog sa kalsada, pinupuntahan namin. So ngayon, may balak po kami ngayong Nobyembre hanggang Disyembre, experiment, pero balak namin gawing permanent, na yung mga homeless, bigyan ng matutulugan gabi-gabi at bigyan ng pagkain gabi-gabi. Bigyan ng sabon, shampoo, para kahit pulubi yan, kahit mga basurero yan, magkaroon naman ng dignidad sa pagtulog sa gabi at makatulog naman na mahimbing. So may bala kaming ganon, kung sino sa inyo yung may puso para sa ganyan, lumapit lang kayo sa amin. Mag-volunteer lang kayo kasi kailangan namin ng manpower dito. Manpower and money din. So, pinaplano na to. May mga kinakausap na ako. Kung gusto nyo sumali, sumali kayo. So, whoever has generous eye will be blessed, for he shares his bread with the poor. So ito yung mga paraan para mabless po tayo. Giving. Giving is planting and investing. At ilang klaseng giving to? May giving kay God, yung pinakamababa, 10%. May giving na above and beyond 10%. Yun yung ating offering. At actually meron tayong tinatawag na pledges. Ngayon, meron din tayong balak na bilihin na lupa. Meron tayong konting naiipon na, mga 100,000 to 100,000. Ang bibilihin natin, mga 15 million na lupa para kung sakali wala na yung masinag market, meron tayong paglalagyan kasi balak na mawala yon. So kailangan natin ng lupa, kailangan natin ng building. So meron po tayong pledges. So another kind of giving yon. Yung giving na yon, depende sa kusang loob kung gusto mo. Kung kailan mo gawin. So yun po yung mga giving. So ang daming klase ng giving, mamili kayo, ano yung gusto nyong gawin dito, pero yung 10%, hindi talaga pwedeng isang tabi yun. Kasi pang mahirap lang yun eh, para sa lahat yun. At yung offering, nasa sa iyo na. Ngayon, kung gusto mo pang dagdag na blessing, pati itong pagtulong sa mahirap, sumali ka kung meron pa. So lahat ito, hindi palitan. Kusang loob. Okay? Ngayon, kung gusto mong todo-todong biyaya, lahat ito, pasukan mo, samahan mo. At ito po yung ginagawa namin. Kaya yung biyayang natatanggap namin, sobra-sobra talaga. Kasi lahat ito, sinamahan namin. Sinong gusto sobra-sobrang abundant blessing dito, taas ang kamay? So, you have the opportunity. Nandiyan dyan lahat. It's up to you kung anong gagawin mo. Tayo po tayo. Palakpakan natin si Lord. Nandiyan dyan na lahat. Paano mapagpala? Nasa sayo na kung anong gagawin mo. Walang pumipilit sa'yo. Walang sumasakal sa'yo. Decision mo kung anong gagawin mo. Okay? Pati yung 10%, hindi ka pinipilit dyan. Pero ngayon, naintindihan mo na. Nanakaw pala pag di mo binigay. Wala ka kung anong tawag sa'yo. Okay? Pero may pruweba na lahat ng tapat sa ganitong klaseng bigayan. Kitang-kita ako sa tagal ko na rito. At sa ibang bansa, nung nandoon ako, pati sa ibang mga tinayo kong church, pati Saklan. Pag bumabalik ako sa Saklan, ngayon, galing kami ng Boracay,
Siguro nagtatampo yung ibang membro ko doon, di ako dumaan sa kanila. Nakita ko yung pag-unlad ng buhay nila. Tagal din ako doon sa Kalibo. Kaya, totoo po ito. Okay? Kung gusto nyo malaman kung matamis ang mansanas, tikman nyo. Subukan nyo. Kung gusto nyo malaman kung totoo to, itry nyo. Okay? Itry nyo. Pero wag yung sabihin, nagbigay ako kahapon, ba't hanggang ngayon wala? Wag naman ganun. Ano yung magic? tuloy lang kayo. Sino pa yung first timer na ngayon lang nakapunta rito? Meron po ba? Pakitaas nga po ang inyong kamay, wagayway, kung ngayon lang kayo nakapunta rito. Ayan. Pwede po kayong bumaba dito. Tapos na tayo. Closing prayer lang, ipag-pray ko kayo. Punta po kayo dito. Bitbitin nyo na yung mga gamit nyo at mga bags kung meron man. At kung may nag-invite, samahan nyo po sila. At para sa inyo na first time na nandito, hindi po laging tinuturo tong giving dito. Siguro once a year na ituturo ko to. At siyempre, nandito kayo, malamang gusto kayo i-bless ni Lord. Dati nga, kahit estudyante, if you will try this, magulat ka, lalaki baon mo. Okay, welcome po kayo dito sa Jesus Our Hope. Kami po ay isang Christian group na walang religion na pinopromote, walang ibang tinataas kundi si Jesus lang. Ngayon, yung mga narinig nyo, you are not required to obey all those. Pero kung itatry nyo si Lord, makikita nyo kung paano siya maghihimala sa inyo. And itong mga message na to, hindi ito para sa lahat. Para lang to sa mga anak ng Diyos. Pag hindi ka anak ng Diyos, hindi ka pwedeng mag-claim nito, Lord, Ama, bigyan mo ako. Hindi ka anak eh. Para ka maging anak ng Diyos, kailangan mong tanggapin muna si Jesus. Sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Bakit tanggapin? Kasi sabi na John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa ating lahat, at ibinigay ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pag binigay, dalawang pwedeng gawin. I-reject o i-receive. Tanggapin o tanggihan. Ngayon, pag tinanggap mo si Jesus, magiging anak ka, lahat ng tinuro kanina, pwede mong angkinin. Gusto niya ba? So let's pray. Let's bow our head. Let's close our eyes. At yumuko tayong lahat. At habang tayong nakayuko, pwede bang itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos? Tanda na tayo ay sumusuko ng ating buhay sa Kanya. At sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa para iligtas, para baguhin, para ayusin ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako sa aking mga kasalanan sa sumpa ng kahirapan. Kaya sa oras na to, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita bilang aking Diyos, aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, at sa pagpapala mo na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibabain yung kamay. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan ngayon. Kilala mo sila at alam mo kanilang pinagdaraanan sa oras na to. Ano man ang kanilang pangangailangan, ano man mga pagpapala na kanilang hinihingi sa iyo, sa aming mga napag-aralan at narinig nila, Lord, nangusap ka sa ilang bahagi ng preaching na to, Panginoon. Kaya ang dalangin ko, Lord, let there be obedience, let there be faith arises in our heart, in our minds, para itong mga katotohanan ito magampanan at mangyari talaga in real time sa aming buhay. Mula dito hanggang sa taas,
Ang dalangin ko, Lord, yung pangako mo mangyari. This is your will for us to be blessed because we are your children. Mayaman kang Ama, mayaman kang Diyos. Hindi mo kalooban na yung mga anak mo nag-ihikaos, naghihirap, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko na maranasan nila ang kayamanan mo, ang pagpapala mo sa pamamagitan ng pagsunod, pananampalataya at pagsunod sa iyong mga salita. Kaya salamat, Lord. Nakita namin yung paraan ng pagpapala mo, pati yung pagbibigay, maraming klase, na sa amin na lang ang pagsunod, Panginoon. Kaya mula ngayon, let the spirit of obedience penetrate our hearts and mind, saturate our soul and spirit, para itong obedience na to hindi na struggle, but kusa na, madali na nagagawa namin, Panginoon. Salamat, Lord. We speak your blessing this whole week sa bawat isa. Sa bawat negosyo, sa bawat trabaho. Walang utang na hindi mababayaran, walang bills na hindi mababayaran, lahat bayad. At maraming bagong kliyente na makukuha ngayong week na to. Salamat po. We give you praise. We give you all the glory and honor and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all.